format ng Miss Universe Philippines 2026, ilalatag ko na. Hello Provelos, mabuhay! This is Kaysel Ortega, ang vlogger na prangka pero hindi chusera gaya ng iba. At eto na guys, ang complete at saka ipapaintindi ko lalo sa inyo yung nahihirapan ko yung format ng Miss Universe Philippines 2026 kasi may nakakaintindi, may hindi, tapos may gulong-gulo, tapos kung kanino-kanino nakikinig, kaya lalong hindi naiintindihan. Charot lang mukha. Charot lang. Nung umpisa, hindi ko naman talaga naiintindihan yung mga eksena, ang format na ito at kung paano bumoto. Pero ngayon naiintindihan ko na ng bonggang-bongga kasi inilatag na nga sa amin. So ito na nga ang eksena. Tapos na ang preliminary competition, di ba? Nung last weekend. So, lahat yun ay tape lang at saka shooting at ipapalabas on April 5 ang evening gown competition. At magtatapos ang voting on April 12 kung sino ang magtatap. O, ngayon ang eksena, lahat po ng girls po ay nag-perform pala. Lahat po ng girls na 50 candidates ay nag-perform sa harap ng preliminary judges. Sa evening gown, sa swimsuit, at sa closed door interview. So lahat ng score ng mga girls ay nag-gather na kung sino nga ba ang mag-top ng bonggang-bongga. So ngayon, ang first na ipapakita ng Miss Universe Philippines sa atin ay syempre yung 50 delegates in their evening gown costume, outfit ng bonggang-bongga. Ngayon, pag ipinakita na sa atin ng Miss Universe Philippines on April 5, magsisimula na ang botohan. Open po lahat sa mga kandidata. Kung sino ang namayagpag sa botohan, 50% lang po ang kukunin doon para i-combine doon sa score niya sa buong sa preliminary competition evening gown. Evening gown lang ha, ng bonggang-bongga. Evening gown lang. So, kung sino ang mag-top doon sa evening gown preliminary performance at doon sa votings na inopen about sa evening gown nila ay makakaproceed doon sa swimsuit competition ang mga girls. O, di ba? Pag wala ka na doon sa botohan ay don't worry. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit don't worry. O, kung sino ang natira doon at sino ang in-announce ng Miss Universe Philippines, kung sino ang pasok sa swimsuit competition, ayun, magbobotohan uli kasi ipapakita ang kanilang swimsuit preliminary competition on April 12 ng bonggang-bongga. Ngayon, pag matapos na ang swimsuit competition at kung sino ang nakapasok doon, another round ng voting sa Maya app. Kung sino ang mag-top sa voting, 50% lang ang kukunin. At 50% doon sa swimsuit competition na score mo ay i-combine doon sa boto mo kung may bumoto sa'yo. Kung may bumoto, di meron kang idadagdag doon na 50% doon sa preliminary score mo sa swimsuit. Ngayon, nag-combine na, kumari, tapos na ang botohan noong April 11. April 11 ba? April 11 to naman, April 12 to 19 naman. So, mag-a-announce ang Miss Universe Philippines uli kung sino ang nag-top sa voting and evening gown, swimsuit competition. Bakit lagi kong nabibanggit yung evening gown? Sa swimsuit competition at kung sino lang ang papasok, siguro mga 20 lang. 20 lang pipiliin nila. Combined score na yon ha, ng swimsuit nila at saka ng, ng voting.
ang makakapasok sa closed door interview. Siguro 20 person lang ang maririnig at makikita natin na sa closed door interview. And then after that, on April 25, i-announce na ng Miss Universe Philippines, which is ang announcement nila ay nasa Misamis sila. I-announce nila kung sino ang nag-top 10 sa closed door interview and boto. Okay? Okay. Okay. So, lahat ng hindi nakapasok sa top 10, makinig. Hindi ka na nakapasok doon sa top 10 sa closed door interview at saka sa boto. Lahat po kayo may chance. Yung nalaglag sa swimsuit, yung nalaglag sa evening gown, at nalaglag sa Q&A, lahat po kayo may chance. Kasi another top 10 uli doon mismo. Walang boto to ha. Another top 10 uli ang kukunin ng Miss Universe Organization, Miss Universe Philippines Organization doon sa preliminary competition. So, walang kailangang mag-alala. Pag maligwa ka sa, halimbawa, tinatanong nyo kasi sa akin, pag maligwa ka na ba sa evening gown at hindi ka na pumasok sa swimsuit competition, ligwa ka na, hindi po ligwa. Kasi kung ginalingan mo talaga from evening gown, swimsuit competition, at saka preliminary interview, which is closed door interview, huwag kang mag-alala. Wala nang botohan to. Another top 10 uli ang kukunin doon sa preliminary preliminary competition din. Another top 10 uli. Hindi halimbawa. Yung top 10 na yun na nauna na nakapasok na sa boto at saka sa interview nila, wala na yun. Tanggal na yun. Another top 10 uli na malakas ang kanilang preliminary. Wala nang voting. Wala nang voting, walang 50% vote dito. Kung malakas ka talaga in all aspect, swimsuit, evening gown, and preliminary interview, another top 10. 20 na ang nakapasok. Next, another 5 from the sponsor. Mamimili sila. For sure, hindi na nila pipiliin yung mga nakapasok na sa preliminary competition na top 10 at saka top 10 din sa preliminary interview at saka sa boto. Hindi na nila pwedeng piliin yun. Dito na sila mamimili sa hindi nakaabot. Yung top 5. And then another top 5 wild card from the Miss Universe Philippines Organization. Siguro yung basis nito, yung mga masunurin, yung mga mababait, yung mga walang attitude ng mga girls, at talagang mas malakas naman talaga, pero hindi lang nakipagsabayan doon sa ibang mga malalakas sa boto, malakas ang makinarya, malalakas ang fans, ganon. So, pwede ring makapasok kasi may 5 wild card. So, more chances of winning talaga. So, kung hindi ka man umabot doon, maraming chances. Dapat ginalingan mo talaga ang preliminary mo, kasi kung ginalingan mo ang preliminary competition mo, evening gown, swimsuit, and preliminary interview, wala kang dapat alalahanin. For sure, wala kang alalahanin. Kasi alam mo sa sarili mo, ang ginalingan mo. Kung hindi ka makakapasok doon, may mga sponsor naman. I-pray mo na pipiliin ka ng sponsor. Kung hindi ka na nakakapasok sa sponsor at saka sa preliminary competition, di may wild card naman for sure, nagpakabait ka naman. Yung mga kandidata na gusto makapasok, for sure. Ayun na. Tapos, yung sa botohan na yun, plus the preliminary interview, ano na sila doon, sigong-sigo na sila doon sa top 30. So, ang format po talaga ay top 30 sa May 1. Top 30 ang pipiliin. Nakuha doon sa boto again, and preliminary interview na top 10. Combine. Yun lang yun. Next, another top 10 na preliminary performance mo lang. Walang botohan. 10 uli yung kinuha doon. 5 sponsor and 5 wildcard. So, sinong malulugi, sinong maliligwak? Walang maliligwak dahil lahat ng mga candidates aabot ng May 1. At doon i-announce ng Miss Universe Philippines ang top 30
top 20 na lang, kaya in-announce na nila yung top 10 eh. Top 20 sa May 1 sa Coronation Night. Klaro? After top 30, magsi-swimsuit competition uli sila. At naging top 15 na. After top 15, mag-evening gown na sila. At magta-top 7 na. After top 7, hindi ko alam kung ilang series ng Q&A. Wala silang sinabi. Basta magta-top 7 ang ending. Hindi ko rin alam kung may last two standing. Hindi ko rin alam kung lahat silang 7 tatanungin and then announce na agad. Pero sana i-announce naman muna ang second runner-up at saka first runner-up and then winner. Para may kunting naman, tagal-tagal ng very hindi long after the short break, tapos hindi naman short break, ang tagal-tagal na break, mga isang oras kalahati, tapos bigla na lang dim the light, 6 sila. Hindi, 7 sila ngayon, 7 sila. Ang Miss Universe Philippines 2026 is nakabutong lahat ang ilaw sa 7. Parang ang kakaloka. Sa dami ng pinagdahanan, walang last two standing. Ganan, ang bonggang-bongga. So alam ko naman na hindi pwedeng i-announce ang mga ibang corona dito sa Miss Universe Philippines Coronation Night. O, di ba? Naintindihan ko 'yon. Pero maghanap na kayo talaga ng top 3 ng bonggang-bongga na hindi niyo bibigyan ng corona na top 3, no? After the top 7, mag-top 3 na kayo, yung second runner-up, first runner-up, at saka winner. Tapos, and the rest doon sa top 7, yun ang bibigyan yung corona, supranational, mamimili na lang kayo, Eco, Charm, and Cosmo, o automatic kasi lang 7 doon. Kasi itong 3, sana ganun, no? Iba talaga kasi talaga din yung impact ng may last to standing. Ayoko talaga ng napakadami nila doon sa States. Tapos, binibini Pilipinas lang. Nakakaloka, walang kalatoy-latoy na ang dami-dami ninyo. And the Miss Universe Philippines 2026 is, take note, sa host pa yan sila nakatutok, hindi sa candidate. Ewan ko, ba't buton na buton sila ng camera sa host? Ang kakaloka. Dapat, di ba, pagbalik na ng show, eto na ang announcement ng ating Miss Universe Philippines 2026. Dapat doon na dapat sa mga kandidata yung camera, hindi yung Mariusip nasa host bago i-announce ng host. Makakapagsabi pa muna yung host ng lugar bago itutok doon sa kandidata. Yung initial ng reaction ng kandidata nung tinawag siya, hindi mo na makikita kay mas nakatutok sa host. Tama ba ako? Sana naman this time, yung Miss Universe Philippines 2026, puro kandidata man yung tutukan. Hindi yung puro host. Ang dami ko nang nakikita ang host na nag-aligaga, nagkakamali. Mali. Para kayo mga tanga. Kay tutok kayo sa host na hindi naman kailangan. Diba? Kung kayo tumutok sa kandidata para nakasmile maganda, ganan, nakakaloka kayo. Miss Universe Philippines, kaloka kayo. Kailan pa kayo magbabago? Napanood ba ninyo ang Miss Universe at saka Miss Grand kung paano sila bigay ng camera doon? Kahit isang segundo, hindi nila basta announcement ng winner at saka announcement ng top semifinalist, hindi mo makikita kahit isang blink ang host. Sa Miss Universe Philippines, puro host nakatutok, nakakaloka. Tapos yung initial reaction ng mga candidates, wala kang makikita. Kay host na ang tinutukan. Ganon. So sa lahat ng mga nakakaintindi na, edi maraming salamat sa format ng Miss Universe Philippines. Sa hindi nakakaintindi, ay bahala na kayo. Kasi paulit-ulit na rin ako sa kaka-explain. Ito po yung totoong format, ha? Yung ine-explain ko. Pag na kayong magpapaniwala din sa iba na wala namang talagang alam kung ano ang eksena. Maraming salamat. This has been Gaysel Ortega. Sa Bulang Kristal kasi sila kumuha ng information kung ano ang format, kaya hindi nila alam. Charot.